Okay, good morning everyone. Nandito na tayo sa part 2 ng ating Facebook Live sa araw na to. Kanina sa part 1, pinag-usapan natin yung rainbow colored foods, diba? Mga red, orange foods, yellow, blue at white colored foods na maganda sa inyo para iwas cancer. Dito sa part 2, Doc Lisa, ano ba nahanda mo? Oo, mga pagkain gusto ng ating tiyan. Yung good for digestion. Parang okay ka ba't yan? Ganyan ba ang kasi topic ang mo? dami-daming nag-comment ngayon, hindi daw sila madumi or walang ganang kumain. Lahat yan problema ng tiyan. Nangangasim, di matunawa, nagtatae, lahat yan sa tiyan. Tapos ng mga healthy foods para sa tiyan, di makadumi, hirap dumumi, may almoranas. Magbibigay ako ng mga tips paano iiwas sa hyperacidity, sa GERD, mga Barrett's esophagus, pati stomach cancer, colon cancer, at sakit sa tiyan, abdominal pain. Anong mga causes? So, salamat po sa pag-share ng aming video kasi ilan naman po hinihingi natin kasi libre itong tulong natin para sa inyo lahat. Alam nyo naman, 25 years na namin ngayon, anniversary ng pagtutulong sa may hirap sa medical mission. At hindi lang sa medical mission at gamutan, mas gusto rin natin itong mga libreng payo because health is wealth. Tandaan nyo ha, basta healthy ang bayan, magiging malakas at yayaman ang bayan. Pero pag may sakit ang Pilipino, wala na, lulubog ang economy. Pag may sakit ang isang member ng family, ubos ang pera. 'Di ba? May mga ibang may anak ka, dialysis. Nako, lalo pag sa na dialysis, cancer, hirap ka na. ubos. pati Hindi pa makatrabaho kasi nga merong may sakit. pag nagkasakit po kayo, hindi kayo sumunod sa healthy tips, meron pang kawawa, may isang magbabantay sa inyo, ang anak ninyo hindi na matutuloy sa pag-aaral, masisira yung buhay ng buong pamilya, oras na magkasakit. Kaya itong mga tips natin, simple lang, iwas sigarilyo, iwas matatabang pagkain, at susundin ang ating mga healthy foods. At yun lang po, salamat po sa pag-share. Ito na si Doc Lisa para sa kanyang part 1. Yes, tatawagin natin si Reggie. Para po na, I will reverse it. Reverse. Sige, reverse. Dito. Okay, baliktad. Oops, reverse. New style tayo ngayon. Yan, Doc Lisa. Parang blooming ka ngayon ha, bagong gising. Yan, napakita natin itong mga good for the tiyan. Okay. So, meron tayong mga pagkain ngayon para sa magandang digestion o yung para sa magandang pagtunaw. Kasi pag sinabi nating digestive system, nagsisimula yan sa ating bibig, papunta sa lalamunan, sikmura, sa bituka, hanggang sa pagdumi sa puwet. So, ano yung mga pagkain kaibigan ng ating digestive system? Isa doon yung cauliflower kasi mabilis siya tunawin I-steam mo lang, lagyan mo lang lemon at oil. Yan, gustong-gusto yan ng tiyan natin kasi malambot siya. Number 2, papaya. Itong mga papaya, gusto talaga yan ng ating tiyan. Bakit? Malambot. Diba? Lalo na sa mga hindi madumi. Marami siyang pectin o soluble fiber. So, pwede nyo kainin. Merong mga canned papaya kung walang sariwang papaya dun sa lugar nyo. O kung marami namang sariwa, pwede nyo itong kainin na ganito, ipahinugin, pwedeng gawing shake, pwede rin gawing ice cream. So, yan ang mga pwede natin gawin sa papaya. Sa mga gulay, alam nyo na pag-alaman, maganda daw yung zucchini. Ito, konting gisa lang ginagawa namin dito. Gustong-gusto to ng mga bata. Malambot sa tiyan. Olives din, yung nilalagay natin sa mga salad, yung mga oliba, yung bilog-bilog, maganda yan. Lalo na dun sa mga walang ganang kumain, tsaka mataas ang cholesterol. Pineapple, friend to ng sikmura natin. Pineapple. Yan. Stomach's friend yan, ang tawag nga. Gusto ng sikmura. Tapos itong mga repolyo, cabbage. Alam nyo ba, ang repolyo maganda sa ulcer, sa cancer, mayaman sa fiber, mataas sa calcium. Meron ding mga red cabbage, kanina pinakita natin. Tapos kapatid nga nitong cabbage na to yung broccoli o yung cauliflower. So lahat yan, gusto ng ating tiyan. Broccoli, cauliflower, cabbage, yan, gustong-gusto yan ng ating tiyan. Isa pang gusto ng sikmura, itong mga bell peppers. Yan.
Gusto yan. Tsaka alam nyo, masarap to manamis-namis. So, iba't ibang klase ng bell pepper. Gusto din to ng ating sikmura kasi nawawala o natatanggal niya o nanyo-neutralize niya yung mga acid sa tiyan. Kaya gusto ng tiyan natin mga bell peppers. Isa pang gusto ng tiyan natin, patatas. Nakakalma siya. Source kasi siya ng carbohydrate. Lalo na yung dinurog na patatas o yung mashed potato. Mas gusto, steam nyo lang, ilaga nyo lang, gustong-gusto yan, ha? Stomach's best friend yan, lalo na dun sa mga gutom na gutom. May ibang parte nga ng mundo, hindi sila nakakanin, nakapatatas sila. Tapos, doon naman sa mga constipated, tulad nung nag-text kanina, ano yung tip natin? Uminom ng tubig, 8 hanggang 12 basong tubig. Tamang pagkain, itong mga tinuturo natin, basta mayaman sa fiber yung kakainin nyo. Tapos, kakain kayo ng parehong oras sa bawat araw. Kahit anong busy nyo, kailangan kumain kayo. Sana same time, kasi alam ng body clock natin na gutom na siya eh. So yun, tapos damihan lang yung mga high fiber na pagkain, gaya nga nitong mga tinuturo natin. Ang high fiber kasi, bukod sa pagtitibi, maganda yan doon sa mga may diverticulosis, colon cancer, mataas ang cholesterol at diabetes. Bagay ang mga high fiber, kaya paulit-ulit kami doon. Tapos alam nyo, isa pang gustong-gusto ng tiyan at paborito ko at paborito ninyo, lalo na tayong mga Asyano, kanin. Hindi ba very satisfied yung ating tiyan? Masayang-masaya siya pag may mainit na kanin. Hindi ba nga pag nagtatae, brat diet, banana rice, apple tea, gawin yung lugaw. Lalo na dun sa mga hirap magtunaw, imbis na sinaing, ang gawin nyo, ilugaw nyo, tsaka dun sa mga bata. Maganda ang lugaw. Tapos kung ano yung ulam nyo, yun yung iuulam ninyo dun sa inyong lugaw. Maganda nga na-discover ang lugaw. Napakaganda ng lugaw. Tapos yung apple, maganda yan sa diarrhea at sa pagtitibi. Ha? Pwede po ang apple sa nagugutom, kaya nga pwede din siyang gawing merienda. Tapos, mais. Mais, pampalakas. Source of carbohydrate din to. Maraming fiber, soluble at insoluble fiber. Sabihin, pwede sa cholesterol, pwede rin sa pagtitibi. So, ganun kaganda ang mais. Mas maganda nga, Doc Lisa, kung gusto niyo talaga lumakas, kung laging kanin ng pampabusog ninyo, staple food, palitan natin. Minsan, mais ang kakainin nyo. Mas healthy to. Kita nyo, ganda ng kulay. Yes, yellow ang kanin, maputi, konti lang ang vitamins ng kanin. Ito, ang daming vitamins. Ito, vitamin B, right? Tapos, pwede rin patatas. Yun ang gawin yung parang kanin ninyo. Diba? Sa Amerika, patatas sila eh. Sa ibang bansa, mais. Kaya mas malalakas sila. Pag kanin, tiyan lang lalaki. Tapos dun sa mga hindi matunawan o yung may dyspepsia, bagay yung papaya at saka kalabasa. Basta lahat ng malalambot. Papaya, kalabasa, yan ang mga gusto ng mga taong hindi natutunawan. Tapos doon naman sa mga may gastritis o pamamaga ng lining ng bituka, ang gusto nila, Quaker oats, oatmeal, kasi meron siyang mucilage. Gusto rin ng mga may gastritis, kanin. Carrots, avocado, kalabasa, apple, yan lahat yung pinakita natin kanina. Sa mga may ulcer, ang gusto ng tiyan ng may ulcer, repolyo, patatas, kasama kamote, oats din oats tsaka okra. Okay, yan. Salamat Doc Lisa sa mga tips mo. Papakita naman natin ngayon about sa GERD. Napit tayo, Reggie. Yan. Sige, salamat kay Reggie, ang ating nag-camera. Ito ang malaking problema ng karamihan sa atin. Kayo po ba dyan? Kayo nakikinig? Ito kasi ang dami nagtanong, siguro libo-libo nagtanong sa atin, Doc Lisa, about GERD. Masakit, yan o. Yan ang GERD, G-E-R-D. Tinatanong ano ang GERD? Gastroesophageal Reflux Disease. Baka meron kayo nito, hindi nyo lang alam. Napakarami, Mahapdi ang sikmura. Parang hindi matunawan. Parang kinakabag,
Yan, GERD yan. Bakit nagkaka-GERD? Dahil dito sa acid sa tiyan, no? Pakita natin yung heartburn, no? Yan, Doc Lisa, oh. Yan, pakita natin. Yan, heartburn. Ito yung lalamunan natin. Esophagus. Bumababa dito ang pagkain. Tapos maraming acid dito sa tiyan, no? Ito yung GERD umaakyat, ha? Dapat kasi pagkain nasa loob lang, eh. Nagsasara dapat tong sphincter. Kaya lang yung iba hindi nagsasara, bumubuka. Bakit bumubuka? Uminom ka ng alak eh, di ba? Dinamihan mo yung matataba. Kumain kayo ng matataba, kumain kayo ng, kung gusto nyo magka-GERD, basta matataba, kinain mo, lechon, chicharon, kahit may suka, bubuka ito. Bubuka tong sphincter, aakyat yung kinain mong taba, lechon, at alak, hahapdi ang sikmura, hahapdi ito. Yan ang cause ng GERD. Pakita ko sa iyo mga causes ng GERD, ha. Hindi lang GERD, pwede ka magkaroon ng gastritis, ha. Gastritis, ulcer. Yan, o, papakita ko sa iyo yung mga causes ng GERD. Pinakita natin sa picture, o. Yan, paninigarilyo. Yan. Smoke, eh. Hindi lang sa baga, eh. Nalalanghap. Minsan pati yan. Ito, alak. Hilig ka sa alak. Yan, magkaka-GERD. Ito, beer. Beer nila. Cola, soft drinks, ha? Mga soft drinks, masyado mabula, di ba? Lalo na yung maiitim na soft drinks, yung mga cola. Yan, hamburger. Hamburger, ang daming mantika, ang daming karne. Nakaka-GERD din yan, eh. Tapos, itong mga matatamis na kinakain. Yan ang causes ng GERD. Pwede ka rin magka-GERD, Doc Lisa, kung overweight. Let's say, overweight, sobra sa taba, or constipated, masikip yung pantalon, ha? GERD. Tapos minsan yung iba, pagkakain na, hihiga agad. Mag-GERD ka kasi aakyat yung kinain mo, eh. So, wag hihiga. Pagkatapos kumain, maghintay tayo. Ito mga causes, carbohydrate, fats. Pakita naman natin, Doc Lisa, yung mga healthy foods. Ito, meron ba tayong mga healthy foods? O ito, pakita natin, ha? Ito nangyayari sa GERD. Doc Lisa, pakita natin. Ito yung tiyan. Ito yung mga asido. Ito yung umakyat. Ha? Lumuwag kasi yung sphincter. Dahil sa GERD. Maraming tao may GERD. Ito ang itsura niya sa gastroscopy. Pag sinilip ang tiyan, ito sumikip na. Oh. Nagka-scar. Dumipis. Kung lagi kayong sumasakit ng sikmura, sige-sige ang pag-inom ng alak, yan ang pwede mangyari. Hindi pa kumain, wala pang laman ng tiyan, sinira na ng alak, hard drinks na, red horse na agad, yan, masira. Kung nasira yan, ang tawag dito, Barrett's esophagus. Ingat tayo sa Barrett's esophagus. Pag tuloy-tuloy yung paninikip nito, pwede ka mag-esophageal cancer. Cancer na ang ending niyan. At delikado. Ha? Kung meron kayong kilala, mahilig sa mga fatty foods, masakit lagi sikmura, paki-share itong video sa kanila, paki-tag sila, baka makatulong. Ito yung mga pagkaing pang-iwas. Kaibigan ng tiyan, katulad ng pinakita ni Doc Lisa. Diba? Saging, sinabi ko sa iyo, yan, alam yan, buong mundo, saging talaga. Kaya gusto natin talaga free advice for everyone para maging healthy ang Pinoy. Apple. Tubig. Tubig para mahugasan yung mga asido sa tiyan. Ito, oh, isda. Ganda ng isda. Oh, tomatoes, gulay, lettuce. Para sa inyo, papapaya tayo para hindi magka-GERD, reduce weight. Tapos, wag hihiga agad. Iwas din sa mga spicy foods, sa spicy. Wag yung pagkain, higa agad. Maghintay ng mga 3 hours. Kung matutulog kayo na alas 10, huling kain yung mga alas 7. Tapos pagkakain, wag naman upo. Kain, upo, di ba? Lalo kang tataba. Pagkakain, lakad. Hindi ko sinabi mag-jogging kayo tapos kumain. Pagkatapos kumain, lakad-lakad lang konti. Mabagal lang na lakad para matulungan mo yung pagtunaw ng pagkain. Ito pa, merong mga ulcer, papakita natin, at yung mga bleeding sa tiyan. Ito na lang, Doc Lisa, for their information. Ito yung tinatawag nating Barrett's esophagus. Yan, no? Nagkakasugat. Kakasugat sa tiyan, ha? Dahil sa laging nag-GERD or hyperacidity, ito yung kinakatakot nating cancer.
dahil laging na nga nanggagasgas. At meron tao, I'm sure meron din nakikinig sa atin, may hiatal hernia. Alam nyo ba hiatal hernia? Meron parang luslus sa may esophagus. Parang luslus siya doon. Dahil dito, bumubuka, umakit yung pagkain. Kaya higa kayo, 2-3 unan para hindi sumakit ang tiyan at inom lang ng tubig palagi para mahugasan yung mga asido. Okay? Pakita ko naman dito, Doc Lisa, ang ating board. Thank you, thank you. Ito ating digestive system. Ang ganda ba ng board natin? So, ito yung stomach. Yan, ha? Tuloy-tuloy ang pagkain natin. Dito pumapasok. Kumain kayo ng noodles. Iwas sa noodles. Medyo maalat at mataba. Tapos dito tuloy-tuloy sa small intestine. Pupunta sa large intestine. Yan, large intestine. Papakita natin ano yung mga ulcer. Ito, second board. Yan, pinapalit ko lang. Ito na. Ito ang esophagus ulcer. 3 klase ng ulcer. 3 stage. Kayo po, masakit ba tiyan nyo, ha? Ito, 3 stage. Yung una, parang gasgas pa lang siya. Diba? Tapos dito, lumalala. Okay. Tulungan ako ni Doc Lisa konti, 'di ba? Ito sa una, gas-gas superficial lining lang, 'di ba? Ha? Tapos yung iba lalabas. Doc Lisa, baka matulungan mo ako konti. Ito, ha? Mababaw pa lang ang gas-gas dito. First stage, ha? Yan ang makikita sa gastroscopy. Ito naman, Doc Lisa, second stage, malalim-lalim na nangyari, malalim na. Malalim na ang sugat dahil hindi nila ginamot yung tiyan nila. Sigarilyo, inom ng alak, nagpapagutom. Yes, Doc Lisa. Okay. Yan. Laging maraming asido kasi gutom na gutom. Tapos alak, nagpapalabas din yan ng maraming acid, sigarilyo, at maraming caffeine. So, yan ang simula ng pagkakaroon ng erosion. Yung iba naman, meron ding iniinom na gamot. So, ingat tayo sa mga iniinom nating pain reliever. So, itanong muna sa inyong doktor. Yung iba din, pag naka-aspirin, isabi sa inyong doktor kung nangangasim ang sikmura nyo or sumasakit ang sikmura kapag naka-aspirin o yung mga blood thinner. Yan. Pag po yan ay nabutas, so medyo lalalim na. Palalim na ng palalim, yun yung tinatawag nating acute ulcer. So, mas lumalim at lumaki yung naging gasgas. Ito, malalim na itong gasgas niya. Malalim na ng butas, na-penetrate na niya yung muscle layer. Okay, so ingat tayo sa ulcer. Ang pinakagamutan natin dito, salamat Doc Lisa, dapat inom ng maraming tubig, ha? Sa mga sumasakit ng tiyan. Kakain ng saging para pantapal sa tiyan. At siguro konti lang, pakita ko itong abdominal pain, Doc Lisa, mga spasm. Sige, okay. So, kayo po, sumasakit ba tiyan nyo, ha? Tingnan natin, masama ba siyang sakit ng tiyan o okay lang? Ito, pag on and off, sumasakit ng tiyan nyo, parang humihilab-hilab lang. Minsan sa kanan ng tiyan, pakaliwa. Marami nagtatanong sa akin Ito sagot ko sa inyo, pag palipat-lipat, walang lugar, baka colic lang yan, humihilab lang, ha? Baka naparami yung salita mo, mahangin ang tiyan mo, pwedeng ganon. Kabag, colic. Pag nagtatai ka, tapos masakit ang tiyan mo, masakit yan, nagtae. Baka may food poisoning, may nakain kang sira, ha? Sira na yung pagkain, nakain mo. Kumain ka sa labas, hindi na napanis, pwedeng gastroenteritis. Pag ang sakit ng tiyan mo sa gitna ng tiyan, sa may gitna, tapos nalilipasan ng pagkain, mas masakit ang tiyan, pwedeng gastritis, yung sinasabi kong gastritis, ulcer, pwede ring GERD yan. Pag ang sakit ng tiyan mo sa may kanang tiyang pataas, ha, kanan, kumain ka ng matataba, sumasakit, gallbladder stones, papa-ultrasound tayo sa gallbladder. Baka meron kayong gallbladder sa ultrasound of the whole abdomen. So, sana wala. So, yan. Kung medyo may katabaan, pwede may gallbladder stone. Pero, pag ang sakit ng tiyan dito sa may kanan, ha?
Sa kanan, sa ibaba ng tiyan, pwedeng appendicitis. Ha? Appendicitis ang iniingatan natin na right lower side na sobrang sakit, appendix naman ang problema natin. Okay? So, ito yung mga kadalasang causes ng sakit ng tiyan. Depende dito, depende sa inyong doktor, iba-iba yung gamutan. Siyempre, pag colic lang, kasi colic lang, hot water lang, pahinga lang, pwede na. Pag nagtatae, brat diet, banana, rice, apple tea, inom na maraming tubig at juice. Pag gastritis, kain lang pa konti-konti, kanin, saging, tubig. Pag gallbladder stone, kailangan nyo ng ultrasound kung laging may bato. Low-fat diet kung may gallbladder stone. Iwas sa matataba. Sana hindi naman lumiliit, nawawala. Pero kung maliit lang yung bato, pwedeng walang problema. Basta low-fat diet ka lang, papayat tayo. Pero kung gallbladder stone na sakit, papa-opera tayo. Okay, alam ko takot kayo magpa-opera, pero ang dami nang naoperahan sa gallbladder stone. How effective yung mga apple cider juice? Pwede nyo i-try, pero sa experience ko, hindi siya effective. Sa experience ko, hindi po effective. Tsaka pag sinubukan nyo kasi masyadong madalas yung gallbladder flush, ingat lang po kayo kasi pag pinilit nyo ilabas yung bato doon sa gallbladder, pwede magbara. Pag nagbara, mai-emergency tayo. Hindi ko sinasabi hindi nyo i-try, pero base sa medical science, sa pag-aaral, wala pa ako nakitang pag-aaral. Pwede nyo i-try konti, pero pag pina-ultrasound nyo ulit, kadalasan nandun pa rin eh. Kailangan ipa-ultrasound nyo kung talagang nawala. At syempre, yung appendicitis, binabantayan natin yan. Okay, Doc Lisa? Pakita natin ang ito. Siguro pala ko mas gusto nila itong model na lang. Pakita ko nila itong model natin. Para mas makita nila kung ano yung sinasabi ko. Yan, dito siguro. Pakita natin. Ha? Doc Lisa? Meron pa kasi ako dyan about colon cancer. Pero ito na lang siguro mas gusto nila. So, ito mas malinaw. Explain ko. Pag sumasakit sa may tiyan, dito, pakita natin, siguraduhin nyo sa tiyan, ha? Mamaya, kala nyo sa tiyan, ang sakit ng heart attack, pareho din. Dito rin, sa sikmura. Ha? Baka heart attack na. Puso, nandito lang, oh. Ang tunay na heart attack, chest pain, nandito sa may sikmura. Pero mga 5 to 15 minutes, at pag napapagod ka, at may heart problem talaga, may high blood, may high cholesterol. Pero kadalasan, ito po, liver to, ito yung tiyan. Pag dito masakit, sa tiyan yan, stomach. Ito, stomach natin. Pag sa may kanan, ito, liver. Liver, yan. Mahulog to, tingnan natin. Tanggalin natin ang baga. Tanggalin ko yung baga ng tao. Okay, kanang baga. Ito yung puso. Ito yung liver. Tinatanggal ko yung liver, Tingnan nyo ano na sa ilalim yung liver. Baka mahulog. Tandaan. Tapos nahulog yung puso. Kung mahulog yung stomach. Tingnan nyo, Pag kanan na masakit, pinakita ko sa inyo, ayan yung gallbladder, Yan ang gallbladder. Ang ganda. Paki-share, pakitag yung mga may gallbladder problem para makatulong sa kanila. Makatulong po sa kanila. Gallbladder, pag may bato, sakit yan. Tsaka pag pinilit nyo ilabas, hindi lalabas dito sa daan. Ang liit lang po nito Pag nagbara dyan, emergency operation. Ginagamit natin to gallbladder, para itunaw yung mga taba na kinain. Okay, stomach, ito. Pag sa baba naman ng sakit, bitukan na yan, Colic, magtatae dito, Tatae dito. Large intestine dito, Ito yung binabantayan natin. Right lower, ito cancer, appendicitis, Ang appendicitis, ganito po, makinig kayo, Kadalasang kabataan, pwede rin may edad, ang unang sakit ng appendicitis sa may sikmura, Sasakit yung sikmura mo muna dito. First, masakit ang sikmura. After 5 to 6 hours, yung sakit dito, sa sikmura, biglang lilipat sa kanan. Kakanan siya dito. At pag kumanan siya dito, parang ang sakit ng appendicitis hindi nawawala. Ang colic kasi parang masakit, nawala, masakit, nawala. Pero ang appendicitis talaga nandito sa kanan, pirme, kahit ano gawin mo, nasusuka,
masakit, kailangan pumunta sa emergency room. Kasi kung appendix, pag pumutok yung appendix, delikado, kakalat yung dumi. Nandito ang appendix sa may kanan. Nakatago yan dito sa may colon, nakadikit. At yung sinasabi kong pancreas, lapay, nandito sa likod ang pancreas. Hindi pa nila nakita itong pancreas sa likod. Dito ang pancreas natin. Ha? Pancreas, sa mga diabetic, sira yung pancreatic cells. Okay? Pancreas, merong pancreatic cancer. Ingat din po. Yung mga malakas uminom, malakas kumain, pwede ring pancreatitis. Isang form of bangungot yan. So, yan ang mga causes ng sakit sa tiyan. Healthy lang ating kain. Okay? Pakita natin Doc Lisa. Greetings tayo. Tapos meron pa akong sasagutin natin ang kanilang mga tanong. Salamat po sa lahat ng nanonood. Dami nanonood sa ating FB Live. Thank you very much. Yan ang panaginip natin noon pa Diba? Yan ang dream natin. Yes, Doc Lisa? Habang piniprepare ko itong mga videos na papakita ko sa kanila. Okay, so batiin natin Nicole Odero, Janet Sarana Briones from Japan, Gloria Marcos, Nitz Fernandez, Tess Anonas, Sel Ikay Fulgencio from Houston, Texas, dun sa 5,000 people na nag-react. Salamat. Ace de la Cruz. 5,000 na nag-react? Yes, Iglesia Sobra naman dami ng Samen, react. Elashi Arseno, 20 minutes pa lang kami, 5,000 na. Carminia Saga, mamaya, Roda Shamoski. Mamaya, babasahin ko yung 5,000 questions. Pero yung 2,000, nasagot ko na kasi sa tiyan. Karamihan, dapat okay ang tiyan. Si Mars, nasa Moscow. Soleil Simangan. Hindi ako nag-advertise, pero okay yung mga lactobacilli. Ha? Yes. Maganda oo. siya. Doon sa, Maganda siya. meron kaming doctor, sa immune system siya. Para sa anak ko, yun ang binigay namin. Maganda yung mga lactobacilli. Anong example nun? Yogurt. Yakult, okay. Pero sa mga healthy stores, meron ding nabibili na lactobacilli, naka-capsule form na. Kasi mas maraming laman yon. Wala namang masama kung laging problema nyo ay tiyan nyo. May tulong naman. Pero sa mga may sakit, I think may allergy, merong binibigay na high dose na lactobacilli. Biglang gumaling yung anak ko. Nakakatulong Nawala sa yung severe mga allergies. At yung mga stress. Parang mga good bacteria, Yes. good bacteria yun. So, tanong niyo sa doktor niyo kung makakatulong ba yung lactobacilli. Okay? Yes. Yan Biglang tumutunog, sumasakit ang tiyan, sumasakit ang puson. Kung may budget kayo, talagang madalas sakit ang tiyan, pwede magpa-ultrasound of the whole abdomen. I think mga 1,000 pesos. Hindi, mga 2,000 dun Mahal sa naman. mga laboratory sa labas. Pag sa loob ng ospital, abot na ng 4,000. 4,000 na ngayon. Sobrang Pero mahal yun. napakarami yung makikita. At saka, walang tusok, non-invasive. Ang sabi ko nga, gawa kayo ng alkansya pag ipunan nyo, pag birthday nyo, o pag Pasko, yan ang pamasko nyo sa sarili nyo. Oo. Pero para sa akin, napakamahal pa rin itong mga laboratories natin. Yan talaga ang goal ko. Ang goal namin na ito talaga yung dream natin na maibaba yung laboratory test sa Pilipinas. Sa tingin ko, kaya to gawin Dati kasi nag-work na ako sa DOH before Kaya ibaba yung laboratory test, kaya din ilibre ng gobyerno yung laboratory test. PhilHealth ang maglilibre dapat sa atin yan. Bibigyan tayo dapat 2,000 worth of laboratory test per year. Matagal nang pinaplano, hindi lang matuloy-tuloy Hindi lang, kulang lang sa push Pero pag pinush natin yan, dapat yung PhilHealth magbibigay ng, gawa tayo ng batas, PhilHealth magbibigay ng free laboratory test, kahit 2,000 lang. Sabi ko nga sa PhilHealth dati, kahit 1,000 lang 1,000 or 2,000 free labs para para kung member ka o kahit hindi ka member, para maka-CBC ka ng libre, maka-ultrasound ka ng libre. Tulong natin sa kababayan natin. Kakayanin yan sa budget kasi 1,000 to 2,000 lang. Kasi sa ngayon, hindi ma-check yung tiyan, katulad ng pinakita ko, paano kung may gallbladder stone? Mamamatay na lang yung pasyente, kawawa naman.
Di ba? Yes, pag bigla kayo na nila, masakit ang tiyan. Oo. Kadalasan gallstone o bato sa abdo. Tapos pagdating mo pa sa ospital, sasabihin sa'yo, deposit, di ba? Pag wala kang pera, hindi ka papansinin. Yes. Yan ang problema Doon sa mga natin, di ba? constipated, lagi naman natin dinidiscuss yan. Bili kayo ng prune juice sa lahat ng grocery. Inumin nyo 50 ml. 20 ml lang, mga 20. 20. Ako 20 Pero pag ml. severe kasi ang constipation nila, tapos hindi nagpuprutas, hindi naggugulay, hanggang 50 ml kada gabi. Gabi-gabi ang pag-inom para mas maganda yung pagdumi nyo. Kasi pag minsan-minsan lang, titigas yung nauunang parte, hindi nyo rin mailalabas. Yes, ako expert yan sa Yes. prune juice. Pag nasanay ka na mga 20 cc, mas natural po yon. Ang bawal, ito naalala ko. Sa akin bawal na bawal eh. Yung pag-inom ng mga diet, Slimming tea. slimming tea, wag na. Ayoko lang banggitin yung brand eh, pero alam nyo na yan. Akala nyo, papayat kayo. Ang mangyayari sa inyo, magtatae nga kayo, pero magiging addict kayo doon sa slimming tea. Dependent Isang kayo. linggo kayong hindi madudumi, iinom na naman kayo nun. Oras na nahinto mo yung slimming tea, wala na. Tigas Magtitigas na, magko-constipate kayo ulit. Kaya ang dapat dyan, natural lang yung pampadumi. Ito yung mga natural. Yes, ito lahat. So, salamat po sa lahat na nag-comment. Agree daw sila sa sinasabi ko. Yan po, pupush natin yan. Libreng laboratory test dahil sa PhilHealth. Alam nyo ba? Nako, ibubuking ko na sila. Matagal na pinaplano yung free lab test sa PhilHealth. Hindi lang matuloy-tuloy. 2010, laging. Siguro kulang lang tayo ng ingay, kulang lang ng clamor. Pero kung alam nila ang survey ng mga Pilipino, I'm sure 99% ng nanonood sa atin ng Pilipino, hinihingi yan. Gusto natin libreng lab test. Hindi ako humihingi ng libre lahat, libre MRI. Kasi mahal baka hindi kakayanin ng budget. Pero yung 1,000 to 2,000 a year, laking bagay na yan sa mahirap. Yung basic lang na check-up, CBC, X-ray, ang dami na natin makikita dyan. Ang dami na maliligtas. Pupush natin yan. At bago tayo matapos, Doc Lisa, share ko lang na 25 years na kasi kaming tumutulong. Tanda na namin. Graduate pa kami 1992, 1993. Nagme-medical mission na kami ni Doc Lisa. At pakita ko lang isa sa mga natulungan namin before. I think this is 10 years ago na natulungan naming pasyente. At sige, pakita ko lang ha. Okay, reverse ko lang. Masaya kami nagbibigay sa inyo ng tips, pero mas masaya kami dito sa pagtulong dito sa ating mga kababayan. Reverse ko lang. Ako na, isin natin. Yan. Ito yung ginawa namin 10 years ago. Lika na, Lika. Lika, tara na. Tara na natin. Dito lang daw yung bahay malapit sa kanan. Kanila kaya itong manok na to. Medyo mataba. Mauna ka na. Saan? May trabaho ba si Mister? Ito yung nakita namin problema doon. Yung bata may bukol. May problema sa tiyan. So, saan tayo kumukuha ng pang-araw-araw na panggastos? Yun nga po, yung gamot niya, bale, nilalapit namin sa mga charity foundation. Oo. Minsan, nakakakuha kami, minsan wala. Kapag wala naman, tulong-tulong kami rito, yung mga kapatid niya, kapatid ko. Tumutulong na rin, pambili ng gatas, tsaka gamot. Meron ka ba gusto sabihin? Just in case merong manonood sa atin na gustong tumulong? Nananawagan po ako sa mabubuting kalooban. Sana po na tulungan niyo po ang anak ko. Kasi po kailangan na po niya ma-opera sa puso. Para po madugtungan yung buhay niya. Kailangan po 2 operasyon gagawin sa kanya sa puso at sa walang butas ang kanya. Ano tong ibig sabihin? So, pinapakita ko lang po, yan po nakikita namin na araw-araw sa aming medical mission. Gusto namin talaga tulungan yung sa mga free tips, pero ito talaga yung passion namin na gagawin namin tuloy-tuloy. At pag nakakarinig kami yung talagang yung namamatay na talagang hahabulin natin. Pero kakaiba kasi yung mga experience, like ito nakita ko dito sa patient 10 years ago. Papakita ko po sa inyo, yes, Doc Lisa. Kung ano sinabi ng pasyente, nagulat ako. Ito. Ano po, born again Christian po kami. Born again Christian daw sila. Word of God. Ano nga sinasabi? Susubuin niya ang maraming anghel, sila nang susubaybay kahit sa ang dako ikaw maparoroon tiyak iingatan. Oh, Bernadette.
Ano tong lugar nyo? Kusina namin, Dok. Okay. Tulungan namin kayo, tapos konting sipag din pag-follow up din na natin. Opo, Dok. Every time nakakarinig yan ng praise and worship song, alam niya kung worship yung song. Pag worship yung song, nag-worship yan. Wini-wave niya yung hands niya. Talagang pumipikit yan. Paggabi yan. Nagpipraise sila mag-ina. Talagang kahit hindi siya nagsasalita, nakakatuwang tingnan yung bata na pumipikit-pikit. And then talagang nag-wave ng hand niya. Every time nila na sila nako-confine. Although wala kaming magawa, dahil financially talagang wala kami. Yung prayers na lang talagang hindi namin binibitawan yun. Yung prayers namin, siguro kayo na yung kasagutan na alam namin na hindi namin ma-afford yung operation. Siguro, tinouch na ng Lord yung heart nyo na kayo na siguro magiging instrument para tuluyan ng gumaling yung pamangkin namin. Hey Bernadette, sana nakatulong kami kahit konti. Ang kailangan natin bantayan kay baby, sa ngayon, wag muna siya mapapagod masyado, wag masyado papaiyakin, at yung sa pagkain niya, kailangan wag din masyado madami, dapat konti-konti lang, lalo na pag hinihingal siya. Saka ngayon, sikapin natin. Reverse natin. Pinakita ko lang yung mga sample na nakita nating patients. Reverse. Pasensya na po. Nakita ko sa inyo, pero yan talaga ang tunay na sitwasyon ng marami nating kababayan. And kaya nagtataka kayo bakit gigil na gigil ako gumawa nitong mga health tips, bakit libre lahat ng payo natin. Kasi pag nakakarinig kayo ng ganyan, talagang wala. Diba? Walang silbi ang buhay kundi tayo tutulong. So that's the real purpose ng ating ginagawang ito. Libo-libo na natulungan namin. Maraming nabuhay, marami na ring namatay. Pero kahit buhay or patay, para sa akin, ito lang ang goal ko. Kahit cancer, kahit malala, kahit hopeless, kailangan meron siyang konting tulong. Kailangan na idala mo yung pasyente kahit papano sa ospital, nabigyan mo ng konting gamutan. Kung talagang hanggang doon na lang buhay niya, di okay lang. Pero hindi, yung pinakamasakit ko yung parents mo, malala, hindi mo man lang nadala Kasi walang libreng gamot, kulang yung PhilHealth, hindi covered. So yan yung pinaglalaban natin, ating goal. G, gamot, ibaba yung presyo. O, operasyon tulad nito, dapat ilibre. A, advice sa buong public. Kailangan maganda yung advice, tunay na advice. Lahat ng alam ko, bibigay ko sa inyo ng free. And L, lab test, dapat ilibre natin. Gamot, operasyon, advice, saka lab test. Yan ang goal natin para sa bayan. Yes, Doc Lisa? Yes, so maraming salamat sa pag-tune in. Yes. Lagi po kaming maghahanda ng mga topics para sa mga, yung mga gusto ninyo kasi nakikita ko naman kung ano yung mga tina-type nyo, tina-text nyo na gusto ninyong gawing topic. So, hindi lang dito sa payo gusto natin, health is wealth, prevention of disease, pero itong mga malalala na mga pasyente na naghihikaos, tingin ko sila priority. Nasa Bible yan, sila ang priority. Tulungan nyo may sakit, at pag minsan mawawala kami, makikita nyo, mag-iikot-ikot kami, doon kami nabibisi para po sa inyo. God bless po. Salamat. Have a nice day. Happy naman. Tawa naman. Darating yung tulong, ha? Darating yung tulong. Magic yan. Parang anghel, bababayan. May darating at may kakatok at may tutulong sa inyo. God bless po.